Pinaghalong pagod at gutom ang naramdaman ko pagdating sa bahay galing sa trabaho sa bukid. Maputik ang paa, ngunit hindi alintana ang pagiging marumi ng katawan dahil marangal naman yung trabaho. Grade 6 lang ang tinapos ko dahil sa hirap ng buhay. Hindi na ako nakatungtong ng high school kahit gustuhin ko mang magtuloy sa pag-aaral. Kaya naman ang alam ko lang na trabaho ay sa bukid at pagiging extra sa paglalaba kapag may nagpapatawag. Yun lang ang kinabubuhay naming pamilya. Lalo na at ako na lang ang inaasahan ni nanay. Bunso ako sa 5 magkakapatid at may kanya-kanyang pamilya na ang 4. Ngunit nakatira kasama namin sa bahay si Kuya Elmer, ang asawa at ang 7 buwang anak nila. Monique, ikaw na ba yan? May tinira akong ulam at kanin. Kumain ka na muna bago ka maligo at alam kong gutom ka. Wika ni nanay sa loob ng kwarto namin. Mukhang may nagpatahi na naman sa kanya dahil rinig ko na naman ang makina nito na siyang madalas na libangan niya. Oho, magalang kong sagot at dumiretso ng kusina para magsandok ng pagkain. Pagbukas ko ng kaldero at palayok, ay dismayado akong napabuga ng marahas na hininga. Hindi ko tuloy mapigilang sungitan ang nanay dahil sa inis. Yung tipong pagod ka na nga at kumakalamang sikmura, ay wala ka pang madarat ng pagkain sa hapagkainan. Akala ko ba na may pagkain kang iniwan? Wala naman laman to eh. Inis kong wika. Ha? Marami akong iniwan para sa'yo. Lumabas si nanay sa kwarto at pinuntahan ako. Tinignan niya ang pinaglagyan ng pagkain at nang wala rin siyang madatnan ay humingi siya ng paumanhin. Yung pagkain ba dyan? Kinain namin ni Clara kanina at nagutom kami. Mas kailangan niya yon at nagpapagata siya ng bata. Biglang labas ni Kuya Elmer at sinabi yun. Hayaan mo na, ipagluluto na lang ulit kita. Panunuyo sa akin ni nanay dahil alam niyang mas lalong iinit ang ulo ko sa ginawa ni Kuya. Hindi nanay, mabigat sa loob kong sabi at dumiretso na lamang ng banyo para maligo. Simula 13 years old ako at hanggang ngayong 20 anyos na ay ako pa rin ang inaasahan nila. Kung hindi naman ako gagalaw, wala kaming mapapala at pare-pareho kaming magugutom. Pagkatapos kong maligo at makapagbihis, humiga muna ako para makapagpahinga naman. Monique, totoo ba yung nabalitaan namin? Nagkakagusto raw sa'yo si Don Ramon at balak umakyat ng ligaw sa'yo. Patusin mo na nang makaahon tayo sa kahirapan para hindi mo na kailangang magtrabaho. Magbubuhay prinsesa ka na lang. Pangungunsinti ni Kuya Elmer na para bang yun lang ang nakikitang solusyon sa paghihirap namin. Kung nagtiyaga sana siyang maghanap ng trabaho, kahit papano sana ay nakakaraos kami kahit paunti-unti. Kaso, kulang na kulang siya sa diskarte, kaya sa akin umaasa pati yung asawa niya. Ano ka ba naman Elmer? 20 anyos lang yung kapatid mo. 60 na si Don Ramon. Mariing suway naman ni nanay. Hindi natutuwa sa suhestyon ng kapatid ko. Si Don Ramon ay ang may-ari ng malawak na sakahan kung saan ako nagtatrabaho. Siya rin ang madalas na nagpapatawag sa akin kapag magpapalaba siya. Katulad ni nanay ay wala ng asawa ang matanda. Kaya siguro ganun na lamang ang pangungulila nito, lalo na't mag-isa siya sa buhay. Ang nag-iisang anak naman nito ay may pamilya na at naninirahan sa ibang bansa. Hindi rin naman kasi maikakailang kahit morena ako. Dahil babad sa arawan ay maalaga ako sa muka at katawan ko. Kaya siguro ganoon na lamang ang pagkakagusto sa akin ni Don Ramon at ng iba pang kalalakihan na tinanggihan kong umakyat ng ligaw. Ano naman nay, kung ito naman ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Maganda nga yun dahil kapag namatay si Don Ramon, sa atin mapupunta ang lahat ng ari-arian ng matanda. Ani pa ni Kuya. Kuya naman, gusto mo bang pag-usapan ako ng mga kapitbahay natin? Napumatol ako kasi habol ko lang ay pera. Mariing dahilan ko naman at binigyan siya ng nakakadiring tingin. Pati ba naman yun iisipin mo pa? Ang mahalaga, umahon tayo sa lintik na buhay na to. Maging praktikal ka naman Monique. Hindi naman nagpapatalong sagot ni Kuya Elmer. O di ang asawa mo na lang ang ibugaw mo para umahon kayo,
Yan pala ang gusto mo eh. Sagot ko sa kanya sa sobrang pagkainis. Muntik pa akong makatikim ng sampal sa kanya kung hindi lang humarang si nanay para pigilan siya. Umayos ka ng pananalita mo, makakatikim ka talaga sa akin. Banta niya pa at sinipa ang upuan bago umalis. Kinabukasan, nagpatawag si Don Ramon sa bahay niya upang magpalaban na naman ng mga damit niya. Naging usap-usapan na naman ako ng mga tao na baka raw may nangyayari ng kung ano dahil kaming dalawa lang naman ang magkasama sa bahay nito. Ngunit hindi ko na lamang pinapansin dahil trabaho lang naman talaga ang inaatupag ko ron. Malaki kasi siya kung magbigay ng pasahod kaya hindi rin ako makatanggi. Monique, hayaan mo muna yung mga labahan. Nagluto ako ng pagkain. Kumain ka muna. Aniyaya ni Don Ramon sa mahinahon at may panunuyong tono. Sige po. May hiya kong sabi at tumayo mula sa manong-manong paglalaba. Nakakaramdam na rin kasi ako ng gutom kaya kahit nahihiya ako, hindi ko na naiwasang tumanggi pa. Pinagsilbihan niya ako nang makaupo ako. Marami siyang pagkain na inihain at mukhang masarap sa paningin. Hindi ko kasi alam kung ano ang gusto mo, kaya nagluto na lang ako ng iba't ibang putahe. Nakangiting aniya at binigyan ako sa plato ng iba't ibang klasing ulam. Naku, ang dami naman po nito masyado. Nahihiya kong wika. Kung hindi mo mauubos lahat yan, ibabalot ko na lang para maiuwi mo sa nanay at kuya mo. Wika naman ni Don Ramon. Sobra-sobra naman po yata to, Don Ramon. Ilang nasambit ko at nagulat na lamang ako nang hawakan niya ang kamay ko na siyang nagpakabasaki ng husto. Alam mo naman kung ano ang gusto ko, hindi ba? Kapag pumayag ka, ako na ang bahala sa lahat. Wika niya habang nangungusap na nakatingin sa mga mata ko. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko ng mga panahong yun, kung kaya ay bumigay ako. Hindi naman kasi maitatangging kahit matanda na siya, ay may itsura at may maipagmamalaki din talaga. Sa panakanakang ginagawa niya, ay nadala na rin ako sa mga sandaling yun. Hindi ko na naisip kung ano ang magiging tingin sa akin ng mga tao basta sumaya ako ng mga oras na yun. Tanggapin mo to, Monique. Maliit na halaga lang yan. Kung sakaling magbago ang isip mo at tanggapin ang kasal na inaalok ko, ibibigay ko lahat sa'yo. Napamaang ako sa 10,000 na inabot niya dahil lang sa may nangyari sa amin. Dati pa man ay pansin ko na talaga ang pagiging galante niya. Lalo na sa akin dahil patagon niyang dinodoble ang sahod ko kapag nagtatrabaho ako sa bukid niya. Pasensya na, Don Ramon. Hindi ko matatanggap ang alok mong kasal. Siguro naman sapat na ang nangyari sa atin para hindi na tayo humantong pa sa ganyan. Mariing tanggi ko at kinuha ang 10,000 kapalit ng puri ko. Ayoko lang matali sa relasyong alam kong hindi ako magiging masaya. At ayokong pagsisihan yon hanggat nabubuhay ako. Kung sakaling magbago man ang isip mo, lapitan mo lang ako. Aniya na ikinatango ko. Mabait si Don Ramon at nirerespeto ang sarili kong desisyon. Kaya hindi niya ako pinipilit sa kung ano ang gusto niyang mangyari. Pagka-uwi ko ng bahay ay natutuwang pinagbukas nila kuya ang mga ulam at grocery na dala ko. Ang dami naman nito, Monique. Masyado yatang galante si Don Ramon ah. May nangyari na ba? Walang prenong ani kuya habang may malaking ngisi sa labi. Nanlamig ang kalamnan ko. Ngunit hindi ko pinahalatang may nangyari nga sa pagitan namin ng matanda. Tumigil ka nga, Elmer. Mariing suway agad ni nanay na ikinailing ni kuya. Parang hindi ka pa nasanay sa matanda. Depensa ko naman at nagtungo na sa kwarto para magpahinga. Nagabihan din kasi ako ng uwi dahil namili pa ako ng kakailanganin sa bahay. Buong gabi ay wala akong inisip kundi ang nangyari sa pagitan namin ng matanda. Siya ang nakauna sa akin. Ngunit hindi ko na alintana yun dahil kapag tinamaan ka yata talaga ng kapusukan, ay hindi ka na makakapag-isip kung ano ang tama at mali. Nang mga sumunod na araw, ay naging maluwag kahit panandalian ang pamumuhay namin dahil sa perang bigay ni Don Ramon.
Nagkaroon kami ng pagkakataon na hindi intindihin ng kakainin sa buong araw at hindi ko kailangang magpakapagod sa trabaho. Sadyang iba talaga ang nagagawa ng pera, lalo na sa katulad naming nahihirapan sa buhay. Ilang araw lang ay bumalik na muli ako sa pagtatrabaho dahil ubos na ang perang ibinigay sa akin ni Don Ramon. Sa hindi inaasahang pangyayari ay may darating pa palang dagok sa buhay naming pamilya. Nasusubok na kung ano ang kaya kong gawin at isuko para lang sa kanila. Monique, Diyos ko, magmadali kang umuwi. Nasunugan daw kayo. Pasigaw at puno ng pag-aalalang imporma sa akin ni Aling Nilda. Ho, halos hindi ko na maitanong kung bakit at paano nangyari. Basta nagmamadali na akong umahon sa putikan. Monique, sumakay ka na para mabilis tayong makarating sa inyo. Hindi ko na malayang nakaabang na pala ang sasakyang pangbukid ni Don Ramon, kaya wala na akong pag-aalinlangang sumakay. Hindi ko na rin inisip ang sasabihin ng iba, basta gusto ko lang makauwi dahil sa labis na pag-aalala. Kumalma ka, Monique. Pagpapakalma pa sa akin ni Don Ramon habang tinatahak namin ang daan papunta sa amin. Hindi ako mapakali at natataranta sa kaligtasan nila nanay, kaya kahit anong pagpapakalma ang sabihin niya, ay hindi tumatalab. Gawa lang din kasi sa light materials ang bahay namin, kaya madali talaga itong siklaban ng apoy. Nang makarating kami ay nilalamo na ng apoy ang kabuuan ng bahay namin. Nakita ko sila kuya maging ang pamilya niya at si nanay na umiiyak sa isang gilid. Anak, Monique, niyakap agad ako ni nanay nang makita niya ako at humagulgol lang iyak. Kakarampot na gamit lang ang nailabas namin ng kuya mo, dagdag pa niya. Ano ba kasing nangyari? Tanong ko kay nanay. Hindi ko alam. Nasa barangay kami at kukuha sana ng ayuda nang mangyari to. Hagulgol na kwento ni nanay. Napahilamos na lamang ako ng muka at taimtim na napaiyak sa nangyari. Saan na tayo pupulutin ngayon nito? Reklamo ni kuya habang buhat ang anak nila ng kanyang asawa. Maski ako ay hindi alam kung ano ang gagawin. Naguguluhan ako at masyadong nabibilisan sa mga pangyayari. Doon na muna tayo pansamantala kila mama. Suhestyon ni Ate Clara, ang asawa ni kuya. Kaya naman pansamantala kaming tumira sa biyanan ni kuya habang tinatansya at pinag-iisipan ang mga dapat kong gawin. Ano ka ba naman, Clara? Nagdala ka pa talaga ng papalamunin sa bahay na to? Kita mong siksikan at nahihirapan din kami dito. Rinig kong usapan ni Ate Clara at ng mama niya mula sa sala. 11:35 na yun ng gabi at malalim na ang tulog ni nanay, habang ako naman ay hindi pa dinadalaw ng antok. Mabuti sana kung kayong mag-asawa lang ang manunuluyan dito, dagdag pa ng ginang. Kakausapin ko na lang si Monique, ma. Ani naman ni Ate Clara. Napabuntong hininga na lamang ako at pilit nag-isip ng solusyon sa problemang kinakaharap namin. At ang pilit nagsusumiksik sa utak ko ay ang lumapit kay Don Ramon dahil siya na lang ang alam kong bukod tangi na makakatulong sa amin. Hindi naman lingid sa kaalaman ko na once lumapit ako sa kanya ay kailangan kong pumayag sa kagustuhan niyang maikasal. Kaya naman pagkagising ko kinabukasan ay maaga akong gumayak upang magtungo sa bahay ng matanda. Wala na akong pakialam kung kakapit man ako sa patalim. Kung hindi ako gagawa ng paraan ngayon, wala kaming mapapala ng inay. Naisip kong hindi kami mapapakain ng pride. Tama si kuya, kailangan kong maging praktikal sa buhay. Saan ka pupunta, Monique? Takang tanong ni nanay dahil sa ayos kong blouse at pantalon. Tinignan ko si kuya at Ate Clara na nakatingin din sa akin. Samantalang ang biyanan ni kuya ay hindi na naman maipinta ang muka dahil naghahanda ng kakainin. Sa bayan lang po, maghahanap ng trabaho. Pagsisinungaling ko dahil kapag nalaman ni kuya at ng biyanan niya ang plano ko, paniguradong huhut-hutan lang nila ng pera ang matanda sa pamamagitan ko. O siya, sige, mag-iingat ka ha, sambit ni nanay bago ako umalis. Nang nasa tapat na ako ng gate ni Don Ramon, huminga muna ako ng malalim bago lakas loob na pumasok sa kanyang bahay
Monique? May halong tuwa at pagtatakang tanong ni Don Ramon nang pagbuksan niya ako ng pinto. Maligalig niya akong inasikaso at binigyan ng merienda. Napalunok ako nang umupo siya sa tabi ko pagkatapos niya akong pagsilbihan. Hindi naman po lingid sa kaalaman niyo ang pinagdaraanan ng pamilya ko ngayon. Paunang sambit ko. Muli niyang hinawakan ng mahigpit ng kamay ko na nakapatong sa hita ko. Ang isang kamay naman niya ay malayang humahaplos sa pisngi ko. Pumapayag ka na ba sa inaalok ko? Agad na tanong niya habang nakatingin sa mga mata ko. Napalunok ako at unti-unting tumango. Dahil sa labis na pangungulila niya sa akin, ay agad niya akong hinagkan hanggang sa muli kaming nauwi sa masarap na tagpo. Dahil sa nangyari ay pansamantala kong kinalimutan ang problema. Nakaramdam ako ng kapanatagan sa bisig niya na para bang yun lang ang hinahanap ng katawan kong pahinga. Huwag ka nang mag-alala. Ako na ang bahala sa'yo simula ngayon, maging sa nanay mo. Dito na kayo titira kasama ko. Malambing na wika niya habang magkayakap kami sa ibabaw ng kama. Napatango na lamang ako at ninamnam ang mga sandaling yun bago ako umuwi sa bahay ng biyanan ni Kuya. Nay, aalis na po tayo. May nahanap na ho akong trabaho. Pwede rin tayong manirahan doon pansamantala. Natutuwa akong imporma. Ha? Anong trabaho? Saan naman yan? Usisa niya dahil nagtataka sa kinikilos ko. Ako na ang bahala kay nanay. Wika ko naman kay Kuya nang balak niya rin akong tanungin. Anong trabaho naman yan? May pagdududa niya akong tinanong. Doon kay Mayor. Tipid kong sagot dahil ayaw ko siyang makahalata. Dahil balak ko talagang itago ang lahat kay Kuya. Mabuti naman kung ganon. Basta wag mong kakalimutan ang pangangailangan ng pamangkin mo. Sustentuhan mo pa rin dahil wala akong trabaho. Bilin niya na pilit ko na lang na tinanguan. Kasama si nanay ay dumiretso kami ng bahay ni Don Ramon. Akala ko ba kay Mayor? Bakit nandito tayo sa bahay ni Don Ramon? Nagtataka at nangangambang ani nanay. Alam kong may ideya na si nanay sa nangyayari, ngunit ayaw niya lang munang manghimasok hanggat hindi niya naririnig ang paliwanag ko. Nakipagkasundo na ako kay Don Ramon na magpakasal, Nay. Imporma ko sa mahinahong tono. Ano? Hindi makapaniwalang reaksyon ni nanay. Nay, ito na lang ang naiisip kong paraan. Yung biyanan ni Kuya, gusto tayong paalisin sa bahay nila. Wala na tayong ibang mapupuntahan. Puno ng emosyon kong paliwanag sa paraan na maiintindihan niya. Pero anak, gusto mo bang isugal ang kinabukasan mo para dito? Tanong ni nanay sa akin. Nay, walang naghihintay sa akin na kinabukasan. Hanggat nagmamatigas ako, hindi tayo aahon sa buhay. Desididong sagot ko kay nanay. Kaya naman wala na ring nagawa si nanay kundi sumang-ayon sa desisyon ko. Dumaan ng araw ng kasal namin ni Don Ramon na walang nakakaalam kahit pa ang kabarangay namin. Gusto kong itago yun sa lahat lalo pa't ayokong malaman ni Kuya. Naging payapa ang buhay namin ng inay kasama ang matanda. Walang oras na hindi pinaramdam ni Ramon ang pagmamahal niya sa akin. Kaya naman unti-unti ko rin siyang natutunang mahalin sa kabila ng malayong agwat namin. Ngunit sa loob ng 4 na buwang pagsasama namin, ay muli kaming sinubok nang kumalat ang usapan ng itinago naming lihim. Don Ramon, Monique, lumabas kayo dyan. Sumugod si Kuya sa bahay namin ni Ramon habang nagkakasiyahan kami dahil lumabas sa resultang buntis ako. Monique, paulit-ulit akong tinawag ni Kuya. Kaya wala na rin akong nagawa, kundi lumabas kasama si Ramon at si nanay. Nagpapakasaya kayo habang nakikita nyo kaming hirap na hirap sa buhay. Tinago nyo lahat ng ito para kayo lang ang makinabang sa kayamanan ng matandang yan. Paunang bungad ni Kuya habang nasa tabi niya si Ate Clara. Tumigil ka nga, Elmer. Dahil lang hindi namin nasabi sa'yo nagkakaganyan ka na. Binibigyan naman ng sustento ni Monique yung anak nyo. Na dapat
Kayo ang nagsusustento, sumbat ni nanay. Hindi nay, hindi naman sana ako manggugulo kung hindi ko lang nalaman niyang kademonyahan ni Don Ramon. Wika ni kuya. Ano bang sinasabi mo kuya? Naguguluhan kong tanong at tinignan si Don Ramon. Siya lang naman ang nagpasunog ng bahay natin para kumapit ka sa kanya. Sarkastikong ani kuya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nalaman. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko, ngunit mas nanaigang pangunawa sa ginawa ng matanda. Hindi dahil ayoko nang gawing komplikado ang problema, kundi gusto ko lang umusad na sa mga nangyari at harapin ang ngayon. Hindi ko iiwan si Ramon dahil sa nalaman ko. Mahal ko siya at kami na ang bahalang mag-usap sa nangyaring yun. Mariin kong sabi. Pagsisisihan mo rin yung desisyon mo. Ani kuya at nilubayan na kami. Kinausap ko si Ramon tungkol doon at pinaliwanag niya kung bakit niya nagawa yun. Sa sobrang pagmamahal niya sa akin ay wala na siyang pakialam kung magalit man ako o hindi. Basta wag ko lang siyang iwan. Kaya naman sa kabila ng ginawa niya ay napatawad ko pa rin siya dahil sa pagmamahal at kalinga na pinaranas niya sa akin.